tumataging-ting na 1-2. Yan, sa throttle body. So hindi ko lang alam kung kasama FI cleaning doon, ha. Tsaka reset ang ECU. Pero kasama yung reset, kasama throttle body, FI cleaning. Sa 1-2, pag ganito Honda Click, medyo naman masyado namang pricey. Yan, masyado namang hindi naman tama yung ganong presyo. So medyo nakakalungkot lang. Tapos share ko lang din yung binili niya spark plug. Yan. So yung binili niya spark plug, nagpalit ng spark plug. So NGK, so ang stock ng Honda Denso CPR8 Denso. Pero ang kinabit nila itong NGK R. Pero pwede naman to. Pero yun nga lang, yung presyo medyo nakakalula. 350 ang benta sa kanya 350. Dito sa atin sa shop 205 lang to. Yun lang, so shinare ko lang itong na-experience ni Pop sa motor niya, namamatayan, tapos muntik pa siyang mabudol. Yan. So ang gagawin natin dito ay cleaning. Yan. So i-cleaning natin yung throttle body. Yan, nakita nyo madumi na yung throttle body. Sobrang dumi. Yan. Dumi na. Sobrang dumi na. So yung injector nakasalang na doon sa machine natin, ay nakasalang na. Pakita ko lang sa inyo. Yan, so ayan, nakasalang injector. So malapit na matapos pala to. So antay lang natin matapos. Tayo dito. So dito na kami lumawag sa labas gumawa para malamig, mainit kasi sa loob. Okay, so linisin ko lang tong throttle body mga boss. So ito mga master, hindi ko na napakita kanina. So itong adjuster sa RPM adjustment. Yan. So kanina sobrang kapal ang dumi. Yung mga butas niya dito, ayan, makita niyo yung mga butas niya. Daanan ng hangin kanina, puro dumi yan. So sarado na. Yan. So isa yan sa mga nagiging issue ng mga Honda Click pag namamatayan itong adjuster na to. Ayan. So ito nalinis ko na. Ito yung dumi niya kanina. Hindi ko lang kasi medyo na-late yung pagkuha ko ng cellphone. So ngayon lilinisin na lang natin yung throttle body. So yung throttle body lilinisin na natin. Okay. So yung throttle body ng ganito mga click yan. So hindi naman siya ganun kaselan kapag nilinis ng gasolina, ganyan. Hindi siya maselan. Hindi katulad ng mga NMAX tsaka Aerox. Yan yung mga throttle body niyan. Naku po. Ingat kayo kung maglilinis kayo niyan. Tapos biglaan yung babasain ng katulad nito, yung paliliguan nyo ng gasolina. Ako, sigurado pagbalik nyo nun, ang taas ng RPM, tataas yung minor, mag-check engine. So dahil nga medyo maselan yung throttle body ng mga NMAX, kaya pag nililinis ko yun, hindi ko inano ng gasolina. So mano-mano, gamit kayo cotton buds para matanggal nyo yung mga dumi. So ito, ayan, makikita nyo, naku po, ayan, sobrang dumi. So sabi sa kanya nung pinagtanungan niya, hindi pa daw to pwedeng i-cleaning kasi bata pa, 1 taon pa lang daw itong motor. Nung chinik ko naman yung tinakbo ba, 21,000 na pala. Hindi na bata, 21,000. So pag 21,000, automatic yan. Puno na ng marami nang dumi yung throttle body. Kasi yung Honda, napakalakas niyan mag-produce o humigop. Mas malakas humigop ng hangin kasi ito kumpara sa Yamaha. Kaya mas mabilis tong mag-dumi. So lahat naman ng mga motor may issue na katulad ito, namamatayan. Nagsimula yan dati sa M3, yan, namamatayan. Sabi ng mga iba, kuha ako ng Honda para hindi namamatayan ng makina. Sabi. Pero ganun din yung nangyari, namamatayan din, katagalan.
Pero lahat naman ng mga yan, may dahilan mga master, pag namamatayan ng makina. So hindi lang dahil sa, kumbaga, dyan lang kayo, sabi niyo, bahay palengke lang, pamasok trabaho, ganun. Siyempre, katagalan yan, naiipon yung dumi. Naiipon yung dumi. So, hanginan natin. Patay yung hangin. So, konti pa. Okay, so ayan, malinis na. Nakita nyo mga master, malinis na yung loob. Malinis yung throttle body. So, huwag na natin pahirapan yung sarili natin na gumamit pa ng ibang mga pamamaraan. Sasalang pa natin sa kung ano-ano. Na okay naman yung mga ano, ganun, yung salang mo sa machine, sa pang FI cleaning, pwede naman. Pero una sa lahat, time consuming din eh. Time consuming kasi isasalang mo sa machine. Ang purpose sa machine, lilinisin. Isiset mo ngayon ng ilang minuto, 10 minutes, 15 minutes. Tagal. Eh, kung ganito gagamitin mo, gasolina lang at saka yan, brush, mas mabilis maglinis. Pero kung isasalang mo pa sa machine, ako po, bago matanggal yung mga ribaba na yan, yung dumi na yan, ang tagal bago matapos nun. Set mo yung mga 15 to 20 minutes bago matanggal yung mga dumi na to, kung isasalang mo pa sa cleaner. Babalawan ko lang ng konti yung manifold kasi may konti pa. So ayan sa mga bago pa lang dito sa page natin sa Moto House. So kung napadaan kayo, naghahanap kayo ng mga solusyon o sagot sa mga problema nyo, lalo sa mga naka Honda, ayan, namamatayan ng makina. So ito yung mga possible na nagiging cause. Yan, yung mga dumi, yan, pag naipon na sa throttle body. Pag naipon na sa throttle body yan, babara yung daanan ng hangin, kaya siya mamamatayan. So yun. Oh, malinis na to. Oh, kita niya no, may naiiwan pa oh. Okay. So ito lang, ganyan lang. Malinis na. Oh, nakita niyo malinis na oh. So, tingnan nyo yung dumi niya na naipon na nakuha natin. Tingnan nyo kung gaano kadumi. So, ayan o. Kita nyo. Parang tinta, parang ano ng pusit eh. Parang ano ng pusit. Alam mo yun? Dagta ba yun? So, ayan yung nagiging cause bakit namamatay ng makina yung mga motor ninyo. Lalo na pag mga naka Honda, yan. Sa mga Yamaha naman, sa MIUI, kahit na hindi naman madumi yung throttle body, namamatayan pa rin yun. So, ang kailangan lang doon sa mga ganun, tuning, yan. FI cleaning, tuning. Pero kung bagong tuning at namamatayan, bagong FI tapos namamatayan pa rin yung motor, lalo mga M3. Ang kailangan lang nun, diagnose lang, tapos tuning lang yun. Hahanapin lang yung tamang adjustment, yung tamang RPM, yan. Kumbaga sa carburetor, hahanapin lang yung tamang timing. Kasi hindi lang basta po yan pag ina-adjust mo yung hangin, gusto mong taasan, gusto mong babaan, gano'n. Hindi gano'n. Kailangan hanapin mo yung tamang timing. Lalo sa mga fuel injected, ang timing nito nasa 1.5 eh. 1.5 to 1.6 RPM. So nalinis ko na. So assemble ko lang to. Kabit ko lang doon sa motor. Mas mamaya pakita ko sa inyo kung ano yung kalalabasan nito. Pero bago yun, diagnose natin tapos i-reset natin yung ECU. So yung mga master, naikabit na natin yung throttle body, yung injector. Ayan. So next natin dito. So kailangan natin i-reset. Diagnose na rin syempre. So pag mga Honda, ayan. So go for Honda. Ayan. Tayo ng click 125. Okay yung parameters dito. Okay. So, yan. So, i-reset muna natin.
makikita nyo may clearing, cleaning. So cleaning kung may mga error code na restore, na store. Yan. So check natin for BODTC. So makikita nyo no error code. Yan. So walang code error. So walang code error pero namamatay yung makina. So iba yon. So view parameters tayo para dito tayo na mag-a-adjust ng RPM. Yan. So yan, start na natin. So ready na natin yung ating screwdriver. Yan. Siyempre alalayan natin yung adjuster knob. Yan. Start. Okay, check na. Check na ako maunahan. Yan, so siset na lang natin yung tamang RPM. So antay lang natin na medyo uminit yung makina kasi para may set natin ng tama. Kasi pag mag-adjust tayo, dapat yung ECT, yung engine cooling temperature, engine coolant temperature, cooling tuloy, engine coolant temperature yung ECT. So antayin natin mag-reach yun sa normal temperature, nasa 80 yun eh, 80. So para mainit na yung engine natin, normal temperature, para mas magandang mag-adjust ng RPM. Huwag tayo mag-adjust ng RPM ng malamig pa yung makina kasi magbabago pa yan mga master. So nakikita nyo nasa ang RPM nito ngayon ay nasa 1.5 1.5 1.4 1, ayan na. Adjust natin, taas natin ng konti, 1.6. So hintayin ko lang na uminit yung makina para ma-set ko ng tama yung RPM nito. Okay. So ayun mga master, all goods na. So na-reach na ng 85 degrees Celsius. So RPM nito ngayon ay nasa 1650 to 17. And so normal operating. So maririnig nyo, normal na yung motor. Pag na-rev natin, hindi na siya namamatay. So isang magandang senyales kapag mag-tuning tayo, dapat yung RPM nito pag in-start natin mabilis bumaba. So papatayin ko muna gamit ng side stand natin. Side stand. Start natin. Yan. So isang magandang ang alam nyo yung tama yung pag-a-adjust nyo, kung yung pag-start natin seconds lang, yung segundo lang, mga 1 to seconds lang bababa na yung minor. So sa unang andar kasi mataas tapos bababa. So pag alam yung tama o maganda yung pagkaka-adjust, so yung tamang tuning, sa RPM pa lang malalaman mo na kapag mabilis bumaba, seconds lang, 1-2 seconds lang bumaba na yung pinaka RPM niya, starting RPM. So ibig sabihin maganda yung pagkaka-timing ng ating throttle, yung adjustment ng hangin. Yan. So okay na to. Goods na yung makina, hindi na namamatayan. So wala na yung sakit ng ulo ni Paps. Yan. So yun na, all goods na. Salamat kay bossing yan. So sa pagpunta dito sa atin sa shop, pagdalaw. So salamat din sa nag-recommend sa kanya, sa nag-recommend, puro recommended na eh, salin-salin na. So yung nag-recommend sa kanya, na-recommend din ng tropa niya. So salin-salin na yung mga nagre-recommend. So okay na tong Honda Click ni boss. So kakabitan lang natin yung upuan para pwede na siyang makaano na siya, makabiyahe na pa uwi kung saan man siya patungo. So sa mga naka Honda Click version, mga version version 2 pa yata to. Yan. So pag yung ganitong issue namamatayan, so alam niya na yung mga possible na pwedeng pa-cause: maduming throttle body, maduming fuel injector, o kaya naman wala sa tamang RPM o tamang adjustment ng RPM, o kaya yung throttle body adjuster na sobrang dumi. So yun yung mga possible na nagiging problema nito. So muli, ito si Doc Arman sa Moto House. So kung bago lang po kayo dito sa page natin sa Moto House at napadaan kayo at nakita nyo yung mga sinishare natin video,
konting support naman po mga boss. So pa-like na lang at saka pa-subscribe and pa-share sa mga kaibigan natin para at least yung mga tropa ng tropa nyo na naghahanap ng solusyon o ng sagot sa mga problema nila. Ay, pag napanood nila yung mga vlog natin, makarelate sila o makita nila, ganun pala yung problema ng motor ko, ganun pala yung gagawin. So, para magkaroon sila ng mga idea. So, yun po. So, welcome po mag-chat sa page natin sa Moto House sa FB. Yung mga may katanungan, chat lang po kayo sa atin sa page natin para masagot po natin yung mga concern ninyo. So, muli, God bless sa atin lahat. Ride safe. Bye-bye.